simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes sa August 11, 2026. Ako, si Stanley Gahete at ito ang Balitang A to Z. Our proposed national budget for fiscal year 2027, 7.2 trillion pesos. 7.2 trillion peso proposed national budget para sa 2027 isinumite na sa Kamara. Department of Public Works and Highways, ikalawang may pinakamataas na lokasyon. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Christmas parties, tree planting, gift giving at iba pa kabilang sa pinagkasusan ng 2022 confidential funds ng Office of the Vice President ayon sa Commission on Audit. Dating varsity coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor dahil sa work permit violations. Lalaki nahulog sa namaragasang tubig ng dam sa Florida Blanca, Pampanga. Otoridad agad na rumisponde. Sa ibayang balita, nasawi sa magnitude 7.1 na lindol sa Colombia, umakyat na sa 130. At sa balitang showbiz, Mika Salamanca at Will Ashley pinakilig ang netizens sa kanilang 24-hour Jowa Challenge. Magandang gabi, ang pinakamalaking balitang ating tinutukan ngayon. Naisumite na ng Department of Budget and Management sa Kongreso ang proposed national budget para sa susunod na taon na umaabot sa 7.2 trillion pesos. Mas mataas ito ng 6% sa pambansang pondo ngayong taon at kabilang sa may pinakamataas na alokasyon ay ang Department of Public Works and Highways. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Formal nang isinumite ng Department of Budget and Management sa House of Representatives ang proposed 7.2 trillion national budget para sa 2027. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, ang pambansang budget na ito ay may temang people-centered growth for an inclusive and resilient future. Our proposed national budget for fiscal year 2027 amounts to 7.2 trillion pesos. Equivalent to 21.7% of GDP and is 407 billion or 6% higher than the fiscal year 2026 budget. Ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking hati sa pambansang pondo na umaabot ng 976 billion pesos. This budget prioritizes the provision of support to our country's economic growth through strategic investments in infrastructure, education, health, food security, and social protection. Sinundan ng Department of Public Works and Highways na may budget na 644 bilyong piso para sa mga proyektong pang-infrastruktura, pambansang kalsada at mga programang may kinalaman sa pampublikong gawaing bayan. Ang pangatlo ay sa Department of Health na may 353.8 bilyong pisong budget upang palakasin ang universal na pangangalagang pangkalusugan, operasyon ng mga pampublikong ospital at iba pang serbisyong medikal. Sumunod ang Interior and Local Government, National Defense, Transportation, Agriculture, Social Welfare, Higher Education at Judiciary. Anunsyo naman ni House Speaker Faustino Boji III. Pananatilihin din natin bukas at transparent ang proseso. Sa bagong Kongreso, masusi nating susuriin ang bawat bahagi ng panukala. Tatanungin natin ang mga ahensya hindi lamang kung magkano ang kanilang hinihingi, kundi kung paano ito gagamitin at kung anong konkretong bunga ang maibibigay nito sa sambayanan. Target ng Kongreso na matapos ang budget deliberations nito sa October 9 upang maipasa naman sa Senado. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.
Kaugnay nito, magbabalik sa 2027 National Expenditure Program ang malaking pondo para sa flood control projects. Ayon kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, nasa mahigit 107 bilyong piso ang proposed funding o panukalang budget para sa mga proyektong kailangang ipagpatuloy, tapusin at i-maintain. Matatandaang walang inilaang budget noong 2026 para sa locally funded flood control projects kasunod ng mga aligasyon ng mga anomalya sa mga nakaraang proyekto. Pero giit ng department, hindi maaaring pabayaan ng mga nasimulan ng flood control structures, lalo na't patuloy ang matinding pag-ulan at pagbaha sa maraming lugar. Sa 107.4 bilyong piso, mahigit 19 bilyong piso ang para sa ongoing foreign assisted projects, habang 3.4 billion pesos naman ang nasa MMDA para sa operasyon at maintenance ng mga existing structure. Kaugnay niyan, tiniyak ng DBM na dumaan sa mahigpit na vetting ang mga proyektong isinumute ng DPWH. Gagawing publiko rin umano ang paggalaw ng pondo mula appropriation hanggang pag-release habang babantayan ang implementasyon sa DPWH Transparency Portal. Hindi naman din po natin po pwedeng pabayaan yung mga naumpisahan na ng mga flood control projects at mas hindi po magiging maayos yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang. Project NOAA is a study by the University of the Philippines as to who and where the most flood-prone areas in the country. So that will hopefully be the priorities. Pwede na rin po natin ma-leverage yung Project NOAA para po ma-vet yung mga proyekto. Tumestigo sa impeachment trial ang isang government auditor ukol sa ilang pinaggastusan ng 2022 confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte. At batay sa mga dokumento, kabilang dito ang Christmas party, tree planting at gift giving. Iginiit ng testigo na hindi ito saklaw ng confidential funds, habang napahirit din ang prosekusyon nang marinig ang iba pang mga pangalang umano'y tumanggap ng pera mula sa OVP confidential funds. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Isiniwarat ng Commission on Audit ICFAO Auditor Cylene Del Campo sa impeachment court na ginamit ng Office of the Vice President ang December 2022 confidential funds dito sa ilang Christmas parties at iba pang aktibidad. May mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Tinukoy ng testigo si Vice President Sara Duterte na isa sa posibleng may pananagutan sa higit 73 million peso disallowance na OVP dahil sa ilang questionableng pinaggastusan. Bilang siya ang head of agency at siya po ang nag-approve ng transaction and utilization ng cash advance. Pangalawa po, ang naging participation po ni Ms. Gina Acosta is siya po ang special disbursing officer at siya po yung nag-disburse ng cash advance. At kay Ms. Julieta Villa del Rey naman po, sinertify niya na complete and proper yung supporting documents pero hindi po complete and proper yung nasubmit po sa amin. Lumabas din na iba pang pangalan ng mga personalidad na umano'y nakatanggap ng pera mula sa confidential funds ng OVP. Kabilang sina Pia Piatos Lim, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Matthew N. Queso, Jay Camote at Miggy Mango. Gumawa ata ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. Bukod pa rito mga kapilido ng ilang kilalang politiko at 8 iba pa. Pinuna rin ng prosecution ang ilang acknowledgement receipts sa Department of Education na pinirmahan sa magkakaibang lugar sa bansa sa loob lang ng isang araw. Self-evident that all these documents are dated February 21, 2023. Kung hindi man Superman ang isang SDO, kaya ba niyang puntahan? Sa palagay mo, Your Honor, please. lahat na ito? Your Honor, please.
Yes, Councilperson. The question is speculative, Your Honor. What is speculative about Superman? He can fly anywhere It's a in one day. hypothetical question. Bago magtapos ang paglilitis, hiniling ni Senator Judge Mig Subiri na ibalik sa hapon ang impeachment trial at idaos na alas 10 ng umaga ang sesyon para talakayin ang ilang mahalagang paksa. May ilang senator judges ang kumontra dito kaya't nagdesisyon si impeachment presiding officer Francis Escudero na kanila pa itong tatalakayin sa mga susunod na araw. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, inihain na sa Quezon City Regional Trial Court hapon nitong Martes ang 3 counts of grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa Department of Justice, nag-ugat ang mga ito sa reklamong inihain ng National Bureau of Investigation matapos ang mga pahayag ni VP Sara sa isang Zoom interview noong nakaraang taon. Matatandaang sinabi ng Vice Presidente na may inutusan siya umanong pumatay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez kung siya ay mapapatay. Kalaunan sinabi ni VP Sara na inilabas sa konteksto ang kanyang mga pahayag. Ayon sa DOJ, nakakita ang mga prosecutor ng prima facie evidence with reasonable certainty of conviction para isampa ang grave threats cases na ginawa umano sa pamamagitan ng cyberspace. Nasa 120,000 pesos ang inirekomendang piyansa sa bawat count. Samantala, ibinasura ng DOJ ang hiwalay na inciting to sedition complaint dahil kulang umano ang ebidensya para matugunan ang kailangang antas ng patunay para maisampa ito sa korte. Ayon sa DOJ, hiwalay ang criminal proceedings sa Quezon City RTC sa impeachment proceedings sa Senado at maaaring magpatuloy ang dalawa ng sabay. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa Metro Manila sa kasagsagan ng habagat. Pero marami pa rin umano ang kailangang gawin. Ito'y matapos inspeksyonin ng Pangulo nitong Martes ang mobile pump sa Alido Bridge sa Las Piñas City. Ayon kay Marcos, nakatulong ang patuloy na dredging ng mga waterway para mabawasan ang pagbaha. Kaugnay niyan, sinabi ng Pangulo na muling ipinagpatuloy ang dredging matapos umanong matigil ito ng 12 taon. Iniutos din ng Pangulo na balikan at tapusin ang matagal ng planong spillway sa Las Piñas para magkaroon ng dagdag na labasan ng tubig. Samantala, nanawagan naman ng Pangulo sa publiko na itigil ang mali at irresponsableng pagtatapon ng basura matapos mapuno ng kalat ang isang creek sa Baclaran, Parañaque City. Ayon sa Pangulo, nagbabara ang mga basura sa mga kanal at waterway at nagpapalala sa pagbaha. Kaya nararapat na magtulungan ang mga lokal na pamahalaan at mga residente sa tamang waste disposal. Kaugnay niyan, sinabi ng Pangulo na itutuloy ng pamahalaan ang Waste to Energy program kung saan ipoproseso ang basura para maging kuryente. So effective naman ang ating ginagawa, ngunit alam naman natin kulang pa rin yan. Marami pa rin tayong kailangan gawin. Nananawagan kami sa lahat ng involved, ang ating mga local government unit, ang ating lahat ng mamamayang Pilipino, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon. Personal na inspeksyon ni MMDA General Manager Nicolas Torre III ang emergency repair ng mga nasirang mobile pump sa Barangay Tumana, Marikina City, Lunes ng gabi. Rumesponde si Torre matapos iulat na huminto ang ilang pump kaya naantala ang paglabas ng baha patungo sa Marikina River. Giit ni Torre, kailangang tuloy-tuloy ang operasyon dahil posibleng tumaas muli ang tubig habang may dumadaloy pa mula sa mas matataas na lugar. Kaugnay niyan, nagdagdag ang MMDA ng 5 submersible pumps at iba pang mobile units para magpatuloy ang pagbomba ng tubig. Umabot sa halos 6 na talampakan ang baha sa Tuazonville nitong weekend. Paliwanag pa ng MMDA, kailangang isara ang floodgate kapag mataas ang Marikina River at ipump palabas ang tubig mula sa creek. Samantala, iniulat din ng mga residente na hindi umano gumana ang permanent fixed pumping station sa lugar nitong weekend. Iniimbestigahan naman na ito ng mga otoridad.
parang collector lang ito ng tubig dito sa mga community sa paligid. Kaso, napakababa nitong lugar, hindi siya makakalabas sa Marikina River basta-basta pag tumaas ang Marikina River. Ang on the contrary nga, papasok ang Marikina River sa creek na ito. So, kailangan na nakasarado yung floodgate, pagkatapos nagpapump siya ipinapump ang tubig galing sa creek na to papunta sa Marikina River. Samantala, bumara ang daan-daang tonelada ng basura sa Redemptorist Water Channel sa Parañaque City na tinawag ni Public Works Secretary Vince Dizon na palalang garbage crisis. Tinatayang aabot sa higit 100 truckload ang basurang kailangang hakutin mula sa halos 1 kilometrong estero na direktang dumadaloy sa Manila Bay. Kabilang sa nakolekta ang mga plastic, sako, kahoy, styrofoam at iba pang debris na naipon dahil sa malakas na ulan, habagat at high tide. Kaugnay niyan, nagdagdag ang DPWH ng 5 barge at iba pang heavy equipment para pabilisin ang clean-up kasama ang MMDA at Parañaque LGU. Ikinagulat ni Dizon ang bilis ng pagdami ng basura dahil noong linggo ay hindi pa ganito kalala ang sitwasyon. Samantala, hindi pa matiyak kung saan nanggaling ang lahat ng basura, pero posibleng nadala ito ng agos at high tide mula sa iba-ibang lugar kabilang ang mga kalapit na probinsya. Maglilinis tayo isang araw, the next day, puno na naman. So talagang never ending ito eh. You can just imagine, no, lahat ng resources natin ngayon halos sa Metro Manila, pinapadala na natin lahat dito. MMDA, DPWH, LGU. Kasi hindi pwedeng maiwan dito kasi pag naiwan dito, papasok na yan sa mga estero natin, no? And lalo tayong mahihirapan. Sa iba pang balita, iminumungkahi ng Energy Regulatory Commission sa Bureau of Internal Revenue na alisin ang 12% value-added tax o VAT sa system loss charge na kasalukuyang ipinapasa sa mga consumer. Sa draft resolution, gustong i-reclassify ng ERC ang system loss bilang government-mandated pass-through cost para hindi na ito maisama sa gross receipts ng generation companies, distribution utilities at ng National Grid Corporation of the Philippines. Ang system loss ay ang kuryenteng nawawala habang dumadaan sa transmission at distribution system dahil sa init sa mga kable at transformer o sa non-technical losses gaya ng illegal connections, power theft at sirang metro. Sa kasalukuyang sistema, binabayaran kasi ng consumer ang nawawalang kuryente at may dagdag pang 12% VAT. Gate ni ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, hindi makatwirang buwisan ang kuryente na hindi naman aktual na na-deliver sa consumer. Ayon pa sa komisyon, kung umaabot sa 50 bilyong piso kada taon ang kabuang system loss charge na sinisingil sa buong bansa, tinatayang nasa 6 bilyong piso lang ang katumbas ng 12% VAT na binabayaran ng mga consumer. Tatanggap ang ERC ng mga komento hanggang August 18 at magkakaroon ng public consultation sa August 25. Hiniling ni Akbayan Party List Representative Percival Sandanya at ilang labor groups sa Korte Suprema na imbestigahan ang mga kautusan ng Pasig City Regional Trial Court na pumigil sa implementasyon ng 85 peso wage hike sa Metro Manila. Sa isang liham sa Judicial Integrity Office, hiniling ng grupo na gamitin ng Korte Suprema ang motu proprio powers nito para silipin ang status quo ante order na inilabas noong July 24 at TRO noong July 30. Gate nila nakasaad sa Article 126 ng Labor Code na hindi dapat maglabas ang korte ng injunction o TRO laban sa wage order. Ayon sa grupo, may nakatakda ng legal remedy para questionin ang wage order. Ito ay ang pag-apela sa National Wages and Productivity Commission sa loob ng 10 araw mula sa publication. Kaugnay niyan, kinuwestiyon din nila ang status quo ante order na anyay hindi nakalista sa Rule 58 ng Rules of Court bilang remedy ng Regional Trial Court. Paliwanag ni Sendanya, liham muna ang isinumite nila sa halip na petisyon dahil umaasa silang kikilos mismo ang Supreme Court. Babala naman ng grupo, maaaring maging mapanganib na precedent ang kaso kung magagamit din ng iba pang korte ang TRO para harangin ang mga wage hikes sa ibang rehiyon.
Sa letter na ito kasi napakalinaw na gusto nating i-exercise talaga ng Korte Suprema, particular itong Office of the Court Administrator at yung ating Judicial Integrity Office, yung kanilang kapangyarihan, motu proprio, para imbestigahan at silipin ito nangyari ito sa Pasig RTC. New Gen Talents take center stage. Nagtagisan ng husay sa pag-awit, aktingan, sayawan at magic tricks ang 30 talented at bibo kids sa katatapos lang na Grand Finals ng Little Stars Competition sa Pasay City nitong Sabado. Mula sa 41,000 new generation of talents nationwide, nangibabaw ang kabibuhan at galing ng 30 Grand Finalists na naglaban-laban para sa titulong Grand Shining Star at Grand Dazzling Star. Wagi bilang Grand Shining Star ang Little Swag Dancer ng Maynila na si Gratiela Therese Urmeneta, habang Grand Dazzling Star naman ang malaanghel na boses ng Butuan na si Amia Kea Isabel Kimzon. Proud ang 2016 Little Stars champion at miyembro ng boy group Horizon na si Marcos Cabais sa mga talento at dedikasyong ipinamalas ng mga chikiting. Present din as judges sina It's Showtime host at theater actress Karil, award-winning film director and producer Antoinette Hadaune, dancer at choreographer na si Angel Datanagan at award-winning songwriter at record producer Jonathan Manalo. Naghandog din ng energetic na performance ang rising P-pop girl group na DNA sa kanilang single na Bingo. Layo ng kompetisyon na bumuo ng susunod na Marcos Cabais at Esang de Torres na mula Little Stars na ngayon gumagawa na ng sariling pangalan sa national at international stage. Congrats, kids! Susunod, ex-coach Tab Baldwin at Ateneo de Manila University pinagmumulta ng halos 5 milyong piso ng dole dahil sa work permit violations. At mahigit 100 patay sa magnitude 7.4 lindol sa Colombia. Abangan ang kompletong ulat sa pagbabalik ng Balita A to Z. Nasagip ng mga otoridad ang isang lalaking nahulog sa San Pedro Monica Dam sa Florida Blanca, Pampanga sa kasagsagan ng malakas na ulang dala ng habagat nitong Lunes. Sa video na ibinahagi ng Florida Blanca LGU, makikita ang hinagisan ng life vest at tali ang lalaki habang nasa gitna ng malakas na agos ng tubig. Pinagtulungan naman ng mga responder na hatakin siya pataas hanggang sa tuluyang mailigtas. Pinangunahan ni Florida Blanca Mayor Michael Lugtugalang ang rescue operation. Patuloy namang pinag-iingat ang publiko sa mga ilog, dam at iba pang waterways habang nagpapatuloy ang malakas na pag-ulan. Naglabas na ng desisyon ang Department of Labor and Employment kaugnay ng Alien Employment Permit at Certificate of Exemption ni dating Ateneo basketball coach Tab Baldwin, pati ang Ateneo de Manila University kasama sa pinagmumulta ng ahensya. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. 2 buwan mula ng questioning ng kawalan ng Alien Employment Permit ng dating coach ng Ateneo de Manila University na si Tab Baldwin matapos malunod at nasawi ang 2 Ateneo basketball athletes habang nasa umano'y team building. Pinagmumulta ngayon ng Department of Labor and Employment si Baldwin at Ateneo dahil sa work permit violations. This office hereby finds Mr. Thomas Anthony Tab Baldwin in Ateneo de Manila University to be administratively liable for separate violations of Article 40 of the Labor Code. Walang naipresentang AEP si Baldwin na isa sa mahalagang permit sa mga dayuhang nagtatrabaho sa bansa. Tigsa 10,000 piso ang multa rito kina Baldwin at sa Ateneo University. Habang 4.9 million pesos naman ang multa para sa mga February 10, 2025 hanggang June 15, 2026 na bigo silang makasecure ng Certificate of Exemption. Solidarily liable si Ateneo. So, ibig sabihin, kung hindi makabayad si Mr. Baldwin, si Ateneo ang babayad. Samantala, nakatakdang i-refer ng DOLE sa Bureau of Immigration ang desisyon para naman sa deportation proceedings. Yung sa BI kasi, yun yung deportation. Yes. O, kasi bago ka mag-deportation, kailangan harapin mo muna yung mga criminal cases kung meron na ipafile ang
ang DOJ o si IDG. Kailangan pang litisin doon sa criminal aspect kasi di ba meron natang binabanggit na homicide o hindi namin jurisdiction. Matapos ang pagbasa ng desisyon, tumanggi naman si Baldwin at kanyang team na magbigay ng anumang pahayag o reaksyon. Coach Tab, what's your reaction po regarding po dun sa naging decision? What's your reaction, Coach? May 30 araw si Baldwin at Ateneo para bayaran ng administrative fines na ipinataw laban sa kanila. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sa kabila ng mga Duterte supporters sa Mindanao, nilinaw ng Malacanang na proyekto ng Marcos Jr. Administration ang Peoplesville Housing Project sa Calinan District, Davao City. Ito'y kasunod ng mga posts sa social media na iniuugnay ang Vertical Socialized Housing Project kay Vice President Sara Duterte. Nagpakita si Palace Press Officer Claire Castro ng mga dokumentong nagsasaad na noong 2023 naaprubahan ang development permit ng proyekto. Habang 2024 naman inilabas ang Certificate of Registration at February 2024 na issue ang building permit. Kaugnay niya, nasa 14 hanggang 16 hectares ang Peoplesville at idinisenyong magkakaroon ng 7,200 low-cost condominium units sa 72 residential buildings. Ayon sa pinakabagong ulat na binanggit ng palasyo, mahigit 2,600 units na ang tapos, habang 4 na building na may kabuang 400 units ang kasalukuyang itinatayo. Personal din itong ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. isang araw matapos ang kanyang 2026 State of the Nation address. Ang proyektong ito ay pinagplanuhan, tinrabaho ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Dahil iyan ang nais ng Pangulo para sa ating mga kababayan at ito ay para sa mga taga Davao City. Wala pang posisyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa mga panukalang muling ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakdang gawin sa November 2. May nakahain ng panukala si Senator Chis Escudero sa Senado habang may katumbas na panukala rin sa House of Representatives. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang basahin at suriin ng Pangulo ang nilalaman at dahilan ng panukala bago magpasya. Kaugnay niyan, orihinal na nakatakda noong December 2025 ang BSKE pero naipagpaliban matapos lagdaan ang Republic Act 1223-2 kung saan sa ilalim ng batas na ito, ipinahaba mula 3 hanggang 4 na taon ang termino ng mga barangay official at sangguniang kabataan members. Kabilang sa mga dahilang binabanggit sa bagong panukalang postponement ang energy crisis. Gate pa ng palasyo, kailangang malinaw muna ang justification bago maglabas ng posisyon ng Pangulo. Sa ngayon po ay dapat mabasa muna kung ano man po ang kanilang panukala. Hindi po maaaring sumang-ayon agad. Hindi pwedeng sumang-ayon or hindi sumang-ayon hanggat hindi nakikita kung bakit kailangan ng ganitong klaseng panukala at bakit kinakailangan ma-postpone. So, mas maganda bago po sumagot ang Pangulo patungkol sa ganyang issue ay makita niya kung ano nilalaman ng panukalang ito. Humarap sa Sandigan Bayan 2nd Division si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para sa kanyang nakatakdang arraignment sa mga kasong graft kaugnay ng umano'y flood control kickback scheme. Inatasan din siyang maging testigo ng Sandigan Bayan 3rd Division sa malversation case laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. May hiwalay namang pagharap sa korte si Bonoan ngayong Miyerkules at iginiit ng PNP na ipatutupad ang judicial order habang tinitiyak din ang kaligtasan at kondisyong medikal ni Bonoan. Samantala, nagpiyansa si Tarlac 3rd District Representative Noel Bong Rivera para sa 9 na kasong graft kaugnay ng umano'y conflict of interest sa mga infrastructure project na kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. Nagbayad si Rivera ng 90,000 pesos para sa bawat kaso nitong Lunes. Nauna nang itinanggi ni Rivera ang mga alegasyon ng korupsyon laban sa kanya.
Hindi bababa sa mahigit 130 ang bilang ng naiulat na patay habang daan-daang individual ang nawawala matapos yumanig ang magnitude 7.4 na lindol sa kanlurang bahagi ng Colombia. Ayon sa Colombian Geological Service, ito na ang pinakamalakas na lindol na naitala sa bansa ngayong siglo. Nasa San Jose del Parmal sa Choco region ang epicenter, humigit kumulang 400 kilometers kanluran ng kapital ng Bogota. Matinding pinsala ang iniwan ng lindol sa Cali, Pereira, Quibdó at Manizales at naramdaman din ang pagyanig hanggang Ecuador at Panama. Patuloy ang search and rescue operations habang nagtutulungan ang mga responder at residente sa paghahanap ng mga natrap sa guho. Habang naitala rin ang mahigit 20 aftershock sa mga sumunod na oras. Nagdeklara naman ng National State of Emergency ang pamahalaan ng Colombia, habang nangako naman ng tulong ang United States at ilang bansa sa Latin America, Europe at Middle East para sa rescue at humanitarian operations. Tunay ngang may mga milagrong bagay na hindi maipaliwanag sa ating buhay. Kabilang na nga dito ang himala na umano nasagip na isang aso mula sa guho matapos halos 24 na oras kasunod ng malagim na landslide sa Gisad, Surong, Baguio City. Natagpuan ang aso sa gitna ng debris habang nagpapatuloy ang search, rescue at retrieval operations sa lugar. Maputik nang makuha ang aso pero ligtas at buhay ito. Ayon sa ulat ng Baguio City Public Information Office, kabilang sa mga biktima ng landslide ang may-ari ng aso. Sa kabila ng trahedya, nagbigay ng kaunting pag-asa sa mga rescue worker at residente ang pagkakasagip sa hayop. Samantala, patuloy ang paghahanap ng mga responder sa kabila ng mapanganib na panganahon at kondisyon sa lugar. Sa aming pagbabalik, Mick Will, todo kilig sa kanilang 24-hour Jowa Challenge. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Kinakiligan online ang bagong vlog ni na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition ex-housemates Mika Salamanca at Will Ashley matapos kasi ang kanilang Vietnam trip. Tinuloy ng dalawa ang 24-hour Jowa Challenge pagbalik sa Pilipinas. Sa video, nagkunwari silang mag-boyfriend at girlfriend sa loob ng isang araw na puno ng sweet at kulitan moments. Isa sa mga highlight ang pagluluto ni Mika ng Bicol Express para kay Will na ani ay paborito niya sa mga luto ni Mika. Binalikan din nila ang kanilang samahan noong nasa bahay ni Kuya pa sila. Tinatawag naman ng kanilang shippers na Mick Will ang tandem ng dalawa. Magugunitang hindi na ito ang unang collab ng dalawa sa YouTube channel ni Mika. Si Mika ang Kapuso Big Winner ng PBB Collab Edition, habang si Will naman ang Kapuso Second Big Placer. Any last message? I love you. Ay! Joke lang. Thank you so much for being game. Of course. Stay calm. Laging may biyaya lalo na sa dagat. Kaya naman ang mangingisdang ito magluluto sana ng fresh na huling isda. Pero tila may twist sa kanyang piniritong isda. Para may doon kayo basit umisik. Sika pa ta. Daw kita yang maluto, hindi ang grouper. Ayan, buhay pa kasi. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin lamang ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa spiritual leader na si Dalai Lama. Sabi niya, bunga ng mga ginawa natin noon ang mga kinahihinatnan natin ngayon. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Sa ngalan po ni Barbie Mulak, ako si Stanley Gahete. Maging maalam, makialam. Magandang gabi, Pilipinas!